At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Gabo, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Puderarya ang matagal ng negosyo nila Don Lucio. Maraming nagpapasalamat sa kanyang mga nabataya dahil maganda na ay mura pa ang sinisingil na serbisyo. Isang tauhan nila si Victor bilang utusan at kung minsan ay siya na rin ang nag-iimbas sa buwan. Kaya pangarap niyang magkaroon ng lisensya. Dahil sa dami ng sinitserbisyuhan ng punerarya ni Don Lucio, ay kilalang-kilala siya sa kanilang bayan. Kaya niligawan siya ng mga kaibigan niyang politiko na pasukin ang politika at pubayan. Subalit tutol ang asawa. Pabor naman ang kanyang anak na dalaga na si Andrea. Samantala, nagtitinda ng kandila ang ina ni Victor. Palipat-lipat siya ng lugar dahil itinataboy siya lagi sa pinagtitindahan niyang sementeryo. Minsan, napadpad siya sa isang lumang sementeryo at doon nagtinda. At sinabing libre na ang dasal para sa kaluluwa ng mga yumao. At nagulat na lang ang lahat nang makita nilang parang nabuhay ang mga bangkay na natirikan ng paninda niyang kandila. Sige po, bili na kayo at ipagdadasal ko na po ang mga nayamayapang mahal ninyo sa buhay. Sige po. Dasalan mo lang kamarong dara may Oo. Basta, bilhin nyo na pong lahat itong paninda ko para sabay-sabay ko na pong ipagdadasal ang mga namayapang mahal ninyo sa buhay. meron siya, no? Libre na pala yung dasal. Sige, ayun, no? Nabili na namin lahat yung mga paninda mo. Sige na, ipagdasal mo. Sige po. Umpisahan na po natin ang ating padalangin para sa mga kaluluwa. Sige. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, manatili sanang mapayapa ang mga kaluluwa ng mga namayapang mahal namin sa buhay. Sila po sanang magsilbing gagabay sa amin sa araw-araw naming gawain. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Tingnan ninyo! Ang mga nicho! Parang nabubuksan! Tingnan ninyo mga kasama! Ano itong nangyayari? Ano itong nangyayari sa mga nicho? Kinatitirikan ng kandila. Nako, parang nabibitak-bitak. Tingnan niyo! Nabibitak-bitak na! Gumagalaw ang mga nicho ng mga patay! Nagsilabasan na sa nicho mga patay! Nabuhay sila! Ano to? Ano itong nasasaksyan? Nabuhay ang mga patay! Ahas at alanggan pa lang naman ng mga nicho! Hindi bangkay ang nabuhay! Hanggang ngayon, wala pa si Victor. Gabing-gabi na. Ano kayang ibig sabihin ng nangyari kanina? Lahat ng nicho na natirikan ng kandilang paninda ko bumitak at lumabas ang mga ahas, alakdan at iba't ibang insekto na nasa loob.
Ano kaya ang dahilan? Yun kayang nabanggit ko sa dasal o yung pagtirik nila ng kandila? Ay, Diyos ko, patawarin mo sana ako kung may mali ang pagdarasal ko kanina. Ay, nais ko lamang makabenta ng paninda kong kandila. Nay, gising pa ba kayo? Salamat. Dumating na si Victor. Victor, anak, mabuti naman at dumating ka na. Halika gat ba ikukwento ako sa iyo? Ha? Teka, Nay. Bakit ganyan ang itsura mo? Parang takot na takot kayo. Ano bang nangyari? Ay naku anak, nagtataka ako sa nangyari kanina doon sa simenteryo ng bayan ng Don Pedro. Gusto kong makabenta. Kaya sinabi ko sa mga taong dumalaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay na kapag bibili sila ng paninda ko, ay libre na ang dasal para sa mga kaluluwa ng mga namatay. Tapos, nang maubos ang paninda ko, nagdasal naman ako. Pero nagulat kaming lahat dahil nabitak ang mga nityo na natitirikan ng kandila at lumabas ang mga ahas, alakdan at iba pang insekto. Totoo ba yan sinasabi niyo, Inay? Oo, anak. Paano nangyari yun? Dahil ba sa kandila na paninda ko o yung pagdarasal ko? Ewan ko nga ba. Natatakot na ako sa nangyari, anak. Natatakot ako. Ang sarap ng ulam natin ngayon. Isa ito sa mga paborito ko. Salamat naman. At nagustuhan mo, Dad. Yan ang ipinaluto ko sa katulong natin. Dahil alam kong matagal ka nang hindi nakakapag-ulam ng ganito. Salamat, Iha. Ang mami mo, bakit hindi pa lumalabas? Ayaw ba niyang sumabay sa atin? Ewan ko, Dad. Hayaan mo na ang mami. Nagtatampo kasi dahil hindi ka na niya mapigilan sa pagpasok mo sa politika. Pero huwag kang mag-alala, Dad. Dahil nandito ako na susuporta sa iyo. Salamat naman, Iha. Siya nga pala. Mag-uumpisa na bukas ang pangangampanya. May motorcade kami sa umaga at sa gabi ay meeting the advance namin sa plaza. Ganun ba, Daddy? Parang nakikita ko na ang iyong tagumpay. Mananalo ka, Dad. Sigurado yan. At baka ikaw pa ang mag-number 1. Sana nga, Iha, para lalong matulungan ko ang mga kababayan nating maralita. Dad, ang mami! Ano kayang nangyari sa kanya? Halika, Dad. Tignan natin siya. Mami! Mami! Anong nangyayari sa'yo? Ninita! Mami! Anong nangyari sa'yo? Ninita, buksan mo ang pinto. Ninita! Daddy, ang duplicate ng susi, nasaan? Hindi ko alam. Kailangang mabuksan ka agad ang pinto. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Dali na, sisipain ko na lang. Lucio, anong ginagawa mo sa pinto ng kwarto? Ninita, nandyan ka sa salas. Bakit ka sumigaw? Anong nangyari sa'yo? Anong sumigaw na sinasabi mo? At bakit naman ako sisigaw? Daddy, sino yung narinig nating sumigaw? Sa loob ng kwarto? Sino?
Inay, ito po yung sweldo ko. Nabawasan ko po dahil inaayos yung mga requirements para sa pag-exam ko para sa lisensya. Ay gamitin mo lang anak. Oh? Kahit hindi ka magbigay, wala naman tayong gaanong pagkakagastasan ngayon. Kaya naayos na rin itong pagpaparepair natin ng bahay. Ang mabuti pa, mag-impo ka na lang sa bangko anak. Para kung biglang may pangangailangan ka may madudukot ka. Sige po, inay. Kung hindi ninyo kailangan ng pera ngayon, ibabang ko muna ito. Sige Babang ko po. anak. Oo, sige anak. Nay, hindi po ba kayo magtitinda ng kandila? At mga kakanin ngayon? Hindi muna anak. Hindi pa raw nakakagawa ng kandila. Yung pinagkukuhanan namin ng paninda ko. Ay, alam mo anak, hanggang ngayon naiisip ko pa rin yung nangyari sa sementeryo ng bayan ng Don Pedro. Nay, kalimutan na yun. Palagay ko sa tagal na ng panahon at natunaw na ang mga labi ng mga namatay doon. Kaya, pinamahayan na lang ng mga ahas, alakdan, at ibang insekto. Pero, bakit sabay-sabay silang lumabas, anak? Baka nainitan sila sa loob, kaya nagsilabasan sila. Imposible namang sabay-sabay sila. Alam mo, anak, palagay ko, mahiwagang nangyari. Hindi ko alam kung galing ba sa dasal ko o sa kandilang paninda ko. Sinay, huwag nyo na pong masyadong isipin yun. Buti pa, magpahinga kayo. At ako na ang magluluto ng pananghalian natin, okay? Bakit? Hindi ka ba papasok sa trabaho mo ngayon? Nagpaalam po ako kay Senior Lucio, inay. Pinahintulutan naman niya ako. Kaya bukas na lang ko uli papasok. Nay? Nay? Nasaan po kayo? Nay? Nasaan na si Nay? Bakit bigla siya nawala? Inay? Nasaan kayo? Nay! Victor! Nandito ka na pala. Oh. Tamang-tama ang dating mo. Nakapaghain na ako. Halika, sabay na tayong kumain. Paano nangyari yun? Si Inay, nakapagluto na. Samantalang, ano bang nangyayari ito? Ano? Malapit na rin akong magkaroon ng lisensya. Magiging dalawa na kami ni Ato na mag-iimbalsa mo ng mga bangkay. Dawal yung iimbalsa ni Ato. Dito lang ako. Panunuurin ko siya. At titingnan ko ang gagawin niya. Para kapag may lisensya na ako, alam ko na ang gagawin ko. Si Ato! Sino ka lang isang bangkay! Huwag! Huwag mo akong sakalin! Huwag! Victor! Victor! Ano nangyayari sa'yo? Victor! Huwag! Uy! Victor! Ato! Nasaan Ano bang- yung bagay na nanakal sa'yo? Nasaan na? Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Anong bangkay? Oh, ayan na.
Naimbalsam ko na sila. Buti pa, tumayo ka na dyan at tulungan mo akong magbuhat at ilagay na natin doon sa chapel. Halika na. Ay, salamat. Panaginip lang pala yun. Akala ko, totoo na. Ano pang ginagawa mo? Halika na. Buhatin na natin at ilagay na natin ang bangkay sa chapel. Dalhin mo dahil may pipick upin na naman tayong bangkay para maimbalsa mo. Halika na. Gano'n ka na. Sige na nga. Halika na. Buhatin na natin ang mga kabaong. Mabuti naman at nadalaw ka dito sa bahay, Victor. Akala ko, nakalimutan mo na ang daan papunta rito. Maaari ko bang makalimutan hindi naman luubal itong bahay ninyo. Malayo pa lang ako Natatanaw ko na. Ganun ba? O ano, kumusta na ang trabaho mo? Okay naman. Ito, pinagtsatsagaan kong mali na sweldo. Mabuti nga pa, may trabaho. Pero ako, hindi pa ako nakahanap hanggang ngayon. Pareho kami ni Ami na naghahanap ng trabaho hanggang ngayon. Ganun ba? Ganun talagang buhay. Swerte-swerte yan lang ang pagganap ng trabaho. Oy, siya nga pala. May dala ko para sa'yo. Eto. Pasensya ka na, ha? Wow! Napakagandang kulay na rosas. Ano naman itong nakabalot? Chocolate yan, Eva. Pasensya ka na, ha? Yan lang kasing nakayanan ko, Naku, nag-abala ka pa. Alam mo, masaya ako dahil... Dahil... Ano? Dahil ngayon lang ako nabigyan ng lalaki na mga ganito. Salamat, Victor, ha? Ay, walang anuman. Palagay ko, alam mo na siguro ang ibig sabihin yan. Hindi ba? Oo naman. Kaya lang, maghintay ka, ha? Kung ganun, may pag-asa ba ako sa'yo? Oo Diba? naman. Pero, tulad ng sinabi ko, maghintay ka lang. Mabuti naman at binigyan ako ng pag-asa ni Emma. Sa susunod na dadalawin ko siya. Baka nakapag-isip na siya at sasagutin na ako. Oh, Victor, ano bang nangyayari sa'yo? Imbalasamuhin mo na yung isang bangkay. Sige na. Dahil pagod na rin ako. Kailangan mailagay na natin kaagad yan sa chapel. Dahil darating na ang mga kamag-anak niya. Okay pa. Ikaw ang inspirasyon ko. Mag-iisip ako para magkapag-ipon ako ng gagastusin natin sa ating pagpapakasal. Hoy, Victor! Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko, imbalasahin mo na rin yung isang bangkay. Tignan mo na! Oo. Sige, i-belsa mo na kita. Ay, ang bangkay. Ano ba yun? O, Ami, mabuti naman na dadalaw ka rito. O ano, maghahanap ba ulit tayo ng trabaho? Oo naman. Mahirap itong walang trabaho eh.
hindi mo mabibili ang gusto mong bilhin. Tingnan mo tong damit ko. Napunit na ito eh. Tinahi ko lang. Pareho lang pala tayo. Ako rin, wala na akong bagong damit. Luma na lahat. At saka, hindi na nauusong mga damit ko. Hindi bale. Kapag nakahanap tayo ng trabaho, bibili tayo ng maraming damit natin. Para naman may manligaw na sa atin. Hanggang ngayon eh, wala pa tayong manliligaw eh. Alam mo, meron na akong maliligaw. Ha? Talaga? Naku, sino naman siya? Baka pwede mo naman akong ipakilala sa kanya. O kaya, baka may pinsan o kapatid pa siya. Ay, siya naman ang manliligaw sa akin. Sino ba siya? Naku, kilala mo na siya, Ami. Ha? Kilala ko? Oo. Bakit? Sino ba siya? Sino? Si Victor, yung naghatid sa atin nung inabot tayo ng gabi pa uwi. Katunayan eh, may regalo siya sa akin. Ayan o, rosas. Anong nangyari sa rosas? Bakit naging korona ng patay? At may puto na kamay ng tao! Bakit kaya naging korona ng patay ang rosas na ibinigay ni Victor? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Jabo! Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.